Walang paggalang sa babae. Wala ring respeto sa sariling tungkulin. May isang kongresistang nagpantasya ng kalaswaan sa isang artista. May isang senador na matapos magkomento ng magandang isang atleta na uncomfortably pinaamin na walang boyfriend, ay inudyukan ng isang may asawang colleague na manligaw sa atleta. May isang abogado na mangmang at mayabang na nagsabing kaya nagpo-post ng photos ang isang artista ay para pagnasahan daw at umamin pa siya na pinagnasahan ng isang babaeng kongresista. Dalawang mambabatas na mambabastos ito. May ilang mga opisyal at personalidad na doble kara. Iba ang asal sa sinasabi. Meron din namang foul mouth talaga. Mababantot ang bunganga. Kahit siya mismo ay babae, kahit siya mismo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, sa gitna ito ng lantaran at tahasang pambabastos sa kababaihan. In the particular cases of Congressman Suntay and Attorney Topacio, we know that their remarks were uttered in light of the impeachment complaint against the Vice President himself. Pets po natin yan, kahit bastos sila. This is the sound of Sara's silence. Majority Leader. Madam Speaker, I move that Representative Leila M. De Lima of ML Party List be recognized to avail of the privilege of. Representative De Lima is recognized. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Majority Leader. Madam Speaker, dear colleagues, good afternoon. I rise on a matter of collective privilege. We are told that sometimes action speaks louder than words. This is true. But oftentimes, inaction, or should we say, omission or silence can be the loudest speaker. During Women's Month, every March, many politicians and public personalities grab microphones and flood social media with their praises for the importance of women in various spheres and their commitments to women's empowerment in different walks of life. They preach equality, protest against discrimination, and proclaim loudly to be pro-women. Pero may ilan sa kanila na hindi naman isinasabuhay ang sinasabi. May ilang nang aapi ng babae. Performative statements lang pala ang kanilang mga pahayag. Then, there's another breed of public figures who cannot even afford to hide in words their contempt of women, who cannot shut their mouths or temper their language in hurling sexist and misogynistic remarks. Walang paggalang sa babae. Wala ring respeto sa sariling tungkulin. Ang masama pa, they dismiss their foul comments as humor or political banter. May isang kongresistang nagpantasya ng kalaswaan sa isang artista. May isang senador na matapos magkomento ng magandang isang atleta na uncomfortably pinaamin na walang boyfriend, ay inudyukan ng isang may asawang colleague na manligaw sa atleta. May isang abogado na mangmang at mayabang na nagsabing kaya nagpo-post ng photos ang isang artista ay para pagnasahan daw at umamin pa siya na pinagnasahan ng isang babaeng kongresista. Dalawang mambabatas na mambabastos ito. At 3 silang di umano'y nakapag-aral pa ng batas. Pero hindi tumatalab sa kanila ang Convention for the Elimination of Discrimination Against Women, or CEDAW, Magna Carta of Women, Safe Spaces Act, at marami pang batas at polisiya para sa kababaihan. Kung gayon, may ilang mga opisyal at personalidad na doble kara. Iba ang asal sa sinasabi. Meron din namang foul mouth talaga. Mababantot ang bunganga. And then, there is a kind of leader who does not talk, but her silence effectively disrespects women while diminishing her own office. She keeps quiet, yet her silence already speaks volume. Kahit siya mismo ay babae, kahit siya mismo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, sa gitna ito ng lantaran at tahasang pambabastos sa kababaihan. In the particular cases of Congressman Suntay and Attorney Topacio, we know that their remarks were uttered in light of the impeachment complaint against the Vice President herself.
Yan sigurang paraan nila ng pagdepensa kay VP Sara. Gets po natin yan, kahit bastos sila. Ang hindi natin gets ay kung bakit si VP Sara ay naaatim na manahimik kahit inaalipusta na ang mga babaeng gaya niya. Dahil ba sa kakampi niya ang nagsalita? Dahil ba ang mga sinabi ay sa konteksto ng pagtatanggol sa kanya? Isn't the dignity of women far more important to her than personal or partisan interests? Isn't decency in public discourse weightier than political theatrics in pursuit of presidential ambition? Katulad din ba ito ng pananahimik ni VP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Gaya ba ito sa pagtikom ng kanyang bibig sa harap ng pambabastos ng Chinese Embassy sa mga kapwa niya opisyal ng gobyerno? Mas matimbang ba sa kanyang suporta ng China para sukdulang talikuran ng sariling bansa? Mas mabigat bang interes ng dayuhan kaysa sa ating soberanya? Kaysa seguridad ng ating mga mangingisda? Kaysa kapakanan ng mga pareho niyang nasa pamahalaan? Gaya rin kaya ito ng pananahimik ni VP Sara sa malinaw na inciting to sedition na ginawa ng kanyang ama sa isang rally sa Davao na hinikayat na mag-alsa ang militar. Nanaig lang kaya ang pagiging anak niya o presensya mismo niya ay maituturing na pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama? May malinaw na krimeng naganap pero hindi nagsalita o dumistansya. Dito, si VP Sara, mas matimbang bang politika nilang mag-ama kaysa pangingibabaw ng batas at kaayusan sa ating lipunan? Saan na napunta ang panunumpa sa katungkulan na maging tapat sa konstitusyon at mga batas? Sa bagay, magtataka pa ba tayo sa bibig niya nga pala mismo galing na naisip niyang putulin ang ulo ng Pangulo at nagbanta pang ipapatay ito? May tapang at malasakit daw sa maraming issue. Pero tikom ang bibig pagdating sa mga usapin ng dignidad ng kababaihan, soberenya sa sariling bansa, at pangingibabaw ng batas. And here is not enough that we call out the silence of the Vice President. And is that also enough that we point out the silence actually reflects on her character, on the type of woman and leader she really is? That on the things that matter, women's dignity, our country's sovereignty, the rule of law in our land, we cannot count on her. Importante po ang mga puntong ito. But our bigger point here is to confront the political message and symbolic meanings of that silence. More telling here are the far-reaching repercussions that silence may cause in the public consciousness and the effects that it may engender in the minds of our public servants. Na tamang manahimik kahit niyuyurakan ng dignidad ng tao. Na tamang magsawalang kibo kahit inaagaw ng ating teritoryo at inaalipusta na ang sariling kababayan. Na tamang palampasin ang krimen at panggugulo na parang walang kwenta ang ating konstitusyon at mga batas. This is the sound of Sara's silence. Hindi tayo pumapayag dito. Hindi tayo dapat pumayag dito. At tayo naman sa kamarang ito, ano ang ating tugon? Huwag naman po sanang magkikibit balikat. Huwag naman po sanang mahawaan ng pananahimik dahil ang pagsasawalang kibo ay pakikisangkot. Dapat na hamunin at singilin natin ang ating mga pinuno kapag mali, kapag baluktot ang kanilang asal at salita, at kapag walang katwiran ang kanilang pagtikom ng bibig kung kailan kailangan. Belated International Women's Day, Happy Women's Month, mabuhay ang kababaihan at lahat ng mga kababaihan. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader. Madam Speaker, I move to repair the speech of Representative Leila M. De Lima to the Committee on Rules for appropriate action. Is there any objection? The chair hears none. The speech of Representative Leila De Lima is referred to the Committee on Rules.